So, ayun, good day sa lahat ng ating mga viewers dyan. Welcome back sa ating channel na React Moto. Ang pag-uusapan natin ngayon is about sa mga vloggers na inakusahan ni isang congressman na mga bayaran sila. So, tingnan natin kung ano yung mga pinag-usapan at anong nangyari sa kanilang mga aktibidad na ginawa nila sa kanilang buhay-buhay. Kung may maling ginawa ang mga vlogger, ay yung nararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan Ayun no, sa umpisa pa lang parang galit na yung isang vlogger na to. Dahil daw sa yung mga power nila, yung kapangyarihan na sa government official ay hiram lang. na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. Kailangan po na Yun, dapat fair play lang. Wag daw nila gamitin yung mga nakuha nilang kapangyarihan dahil sa mga nagluklok nga naman sa kanila. natin na manindigan. Kasi kapag hahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Oo nga naman, no? Dahil nga, kung nagagawa nila sa mga may kaya, paano pa kaya sa mga ordinaryong tao lang na lumalaban ng patas? Mangyayari dun sa mga susunod na mga thinking youth natin? Hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso. Ito pong action na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. Yun naman talaga ang tama sa mga taong ganito. Mga patas lang dahil lumalaban tayo para sa ating mga pamilya. Buhay-buhay lang naman to eh. Pero wag naman sana umantong sa mga ultimo konting hindi magkakanawaan is mapunta sa hindi magandang sitwasyon. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is Ayun, mahirap yung pag ganyan inakusahan tayo ng di naman talaga proven until it's guilty tayo. Yung di tayo dumadaan sa proseso. Yung napapansin ko ngayon sa panahon ngayon, nagiging automatic na lahat kaya nakakatakot na. unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi pinahiram lang kayo ng O tama yun, no? So ito yung araw na ginawa nila talaga na nagdesisyon na sila kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi nga binubuli na sila ng may kapangyarihan. sa lahat ng mga Pilipino na gusto at nangangarap ng isang mas magandang Pilipinas. Oo, sino ba naman di gusto, di ba? Kasi may mga paparating tayong ibang henerasyon. Yun nga lang, medyo critical na at magulo. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, Yun nga naman yung iba nga talaga ngayon. Ayaw tumanggap ng criticize.
Dahil kung di ka i-criticize, hindi mo malalaman kung may mali ka bang nagawa. 'Di ba? Yung iba kasi balat sibuyas na konting criticize lang, iiyak na kaagad, marami ng sinasabi. Di kumpara mo yung tungkulin mo talaga para hindi ka mabash. Para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayon ngayong gabi na to, ay babaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congress Oo, kahit sino naman, 'di ba? Walang gustong yurakan yung pagkatao natin kasi below the belt na yan eh. Congressman Ace Barbers. Ayun, no? Sinabi niya pa talaga yung pangalan, Ace Barbers. At walang habas na sasabihin Siya naman kasi talaga nagsabi ng mga pogo vloggers, narco vloggers, etc. sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila kuno ang mga narco vloggers at saka mga pogo vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun ay kami. So, dito naman sa punto na to, wala pa naman talagang proven. Wala kang ebidensya kung mga narco vloggers talaga yan. Kasi nga, tayo dito sa Pilipinas, meron tayong freedom of expression. So, depende lang talaga yan sa mga vloggers. Ang masakit po na matawag na ganon, lalo na sa isang tao na never akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. Bagay talaga. Mahirap at pagkatapos, ma-involve sa mga drugs. Kami. Ang masakit po na matawag na ganon, lalo na sa isang tao na never akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, maraming galit sa sugal, pero marami din yung mayaman dyan. Tapos, sasabihan ka ng ganun-ganun lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi o every time na meron silang tinuturo na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be this should be an example to. So dapat talaga maingat ka talaga mag-akusa ka dahil wala ka pa namang patutunayan, wala ka pa namang ebidensya talaga eh. Everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag kahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Anong mangyayari? Kung walang lalaban, mahirap. Baka matulad dati, puro martial law na. Yung mga politiko na yung mga nasusunod talaga. Pag nangyari yun, baka mag people power ulit. Dun sa mga susunod na mga thinking youth natin, hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso. Kaya ngayon, ibang vlogger natatakot. Huwag kayo matakot kung wala naman kayong ginagawang masama. Ika nga nasa era tayo ng freedom of expression. That is something that I cannot accept. So, yun po ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winara. Tama yun kasi nasira yung mga credibility nila kasi pinagbintangan ka ba namang narco vlogger, pogo vlogger, etc. Nitong mga tao sa Kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM, at para na rin doon sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because yun nga, no? Tama yun. So guys, kung nakarating ka dito sa aking video, please paki-share, like, comment, and paki-subscribe and paki-follow mo na rin ako sa aking
Facebook page at sa aking YouTube. Thank you.